So mga kamads, mga kaibigan, may nagtanong dito, pwede bang makasuhan ng perjury si alias Rene? Si alias Rene yung si Boy Hoodie. Ang sagot ko dyan, hindi, palagay ko cyber libel. Yan. That was 6 days ago. Ano ba to? Mamaya ka na magsalita. So ngayon, nag-file po kasi ng kaso si Ma'am Risa Hontiveros in relation po doon nga kay alias Rene or kay Michael P. Maurilio yata yung pangalan nun. At saka ang isang respondent din, si Pagtanggol Valiente. Now, ang kinaso nila is cyber libel as predicted. Mga kamatis, mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo pagdating sa cyber libel, ano na ako dyan matatas na ako Alam ko na talaga pagka ang isang publication is may libelous material Easy, di ba? Palakpakan yang si Nico David. Palakpakan. Tama lang yung predict ko. And gusto ko lang i-share sa inyo para makaiwas din kayo. Yun kasi yung purpose nito, kaya paulit-ulit tayo rito. Kasi ngayon kasi, marami, kahit hindi ka naman influencer, nagpa-publish ka pa rin. Paano yun? Kunyari, nagpo-post ka sa Facebook, may publishing aspect na agad yun. And mas mabigat ang parusa kasi sa cyber libel kaysa sa regular libel. Kasi nga, it is done in the internet. Ang reasoning nun, kasi syempre, mas maraming tao sa internet, mas madaling kumalat yung balita. Walang vetting process na nangyayari. Like for example po, sa journalism, 'di ba? Sa journalism, bago mo ilabas ang isang article or sa dyaryo kunyari, marami pang vetting process na mangyayari doon. May mga i-proofread pa yon, dadaan pa yun sa editor mo, 'di ba? All of this information, all of this news ay lalabas muna dito ay sasalain muna. Isa pang example, MTRCB, 'di ba? Bago mo ipalabas ang isang palabas, dadaan muna yan doon sa MTRCB. Titingnan nila kung ito bang palabas na to is naaangko para sa television. Unlike sa internet na Wild West, kahit ano pwede mong i-post dito. Kaya kita nyo, daming naninira dito sa social media. 'Di ba? Ito na lang example nito. Kasi pwede ka naman mag-recant ng testimony mo, 'di ba? Si Michael pwede niyang i-atras yung kanyang sinabi. Si Michael yata yung si Boy Hoodie, 'di ba? Or si alias Rene, 'di ba? So pero ang nangyari mga lods? Ano nangyari? Wala, pinost pa rin niya, 'di ba? And then kung bakit niya pinost yun, hindi natin alam kung ano yung motivation niya. Pwede naman niyang i-atras yun, legally speaking. How will we do that? How will he do that? He would just recant the statement. Nagsisinungaling ako dyan. I was coerced, diba? Shout out sa mga lawyers ko for explaining this. And of course, and hindi lang yun. Kung gusto nyo naman ng something na marami kayong matututunan, Ito, marami rin ako natutunan dyan. Of course, iba yung lawyers ko kay Fiscal Icha. Hindi ko pwede maging lawyer si Fiscal dahil taong gobyerno yan. Pero, ito yung magandang explanation dito na 6 minutes. Pero gusto ko lang sanang to. Dahil babanat tayo ng mga DDS. Okay, so, final to ni Senris sa NBI. So, ang NBI magkakaroon ng recommendation kung anong gagawin dito, tas yun yung ipapasa sa piskal. Okay, so, pwede naman siya dumiretso sa piskalya, pero sa tingin ko, siguro para mas malakas yung case niya. I'm not sure kung ba't yung iba dumidiretso pa sa NBI Like, kung malakas naman yung ebidensya mo, diretso mo na sa piskalya kung saan naganap yung krimen, di ba? Anyway, ang complainant dito ay si Miss Risa Hontiveros. I believe kasi 'di ba nga sabi ni Rodrigo Duterte, guilt is personal. Ibig sabihin, hindi niya nire-represent dito yung Senate. She is a senator, pero ang atake kasi nito ni alias Rene was to her, 'di ba? So, yun yung point ko rito na kaya siya, siyempre siya yung siniraan dito. Siya yung nagsabi na binabayaran niya daw si alias Rene para magsabi ng mga hindi katotohanan sa mga DDS. Pero I truly believe, mga lods, na itong mga ganitong statement, mga
ni Risa Ontivero and nitong ni alias Rene is a demolition job sa kanya. Obvious naman yan demolition job yan. Pero sabi ko nga sa inyo, ang interesting part dito ay eto. Kasi meron siyang mga to assist the NBA in exercising its above-mentioned investigative powers. Listed below are the names of involved in the social media personalities along with the links of their respective social media accounts. Now, hindi ko alam kung ano ibig sabihin nito. Are they saying na somehow this group of individuals, mga kamatis, mga kaibigan, ay by the way, galing kay Melo Yap kasi to papakita ko lang sa inyo ano yan yung mga DDS lang yung target ko dyan kung may na-involve man, si Melo Yap yung nagbilog niya, hindi ako. So, ang pinapoint ko rito, bakit na-involve tong mga to? Kasi, sila ba yung sinasabi ba niya na sila yung nag-amplify ng message? Kasi kung nag-video reaction lang sila, medyo mahirap yan i-connect unless you can show a conspiracy na may ginagawa sila. But I'm not sure. Pero gusto ko lang i-highlight kasi kasama yun yung mga DDS, and I do believe na yung ginagawa ni alias Rene in particular is demolition job kay Ms. Risa Ontiveros dahil siya nga yung star pagdating sa impeachment, diba? And of course, pagbatikos kay Sara Duterte. Hindi na kasi si Lenny yun nung isang taon kasi Lenny versus Duterte. Ngayon kasi Risa versus Sara. Yung parang nagiging match up nila. Pero in terms of popularity kasi, mas Lenny Robredo pa rin ang mas popular. But, ewan ko lang kung ano yung trip nila, hindi ko sure Pero ako, mas gustuhin ko, if ngayon yung magiging bot election, and I was to campaign for one kakamping, it would be for Risa, for a higher position. Kasi mas active siya ngayon. Si Lenny kasi parang, mas gusto niya yung parang mayor, di ba? Parang yun yung trip niyang gawin ngayon I'm not sure kung ano yung gusto niyang gawin after 3 years. Baka kasi mag-Alavico Soto siya dun parang matagal siya magiging mayor. And of course, Tulfo, Raffy Tulfo siguro as VP or maybe even president, who knows? Hindi ko alam pa yan. Hindi ko pa masyadong iniisip yan. Pero if ngayon mangyayari yung election, of course, Risa will lose kay Sara, di ba? But who knows? Marami pang pwedeng mangyari. And ang topic kasi natin, itong mga na-involve. Okay? So, isa-isahin natin. Kasi, ang nawi-weirdan lang ako rito, sinend yung link. Ang daming videos na ginagawa niyan araw-araw or mga daming post niyan araw-araw. Hindi specific yung allegations kung bakit sila involved. Parang doon ako nagugulimayanan. Pero, hindi naman kasi kompleto tong complete affidavit na to. It's probably like 60 or 50 pages kaso wala yung kabuuan. Okay. Basahin natin. Trixie Cruz Angeles, aw. And Ahmed Pangilnawan, aw. si Crisette na. Rob Rances, Sas Rogando, wow, si Sas, nagbabalik. Old School Pinoy, Jason, kilala ko yan. Banat Bay, Tio Moreno, Rendel Esguera, ito, Joey Cruz, yan. Mamumura na naman ako ni Joey Cruz. Eto, di ba, kinover natin si Ka Eric. Di ba tama tayo dun sa sinabi natin? I told you so. I told you so. Wala, ganun talaga Ganun talaga. And number 12, yung best friend ni Melo Yap na si Attorney Rani Randolph Libayan. Pero in fairness naman kasi kay Attorney Rani, malamang nag-reaction video lang yan sabi niya, pag nakita mo naman yung comment section niya, neutral daw siya. Pero I don't know. Hindi na ako nakakapanood ng content ni attorney sa mga politics Kasi mas mas Christian Esguera ako Yun siya yung pinagkukuhanan ko, and the news, yung ANC dyan ako nanonood para hopefully hindi bias. Not saying na bias si Attorney Rani. I'm not saying that. Kasi hindi naman ako nanonood sa kanya. So I have no way of knowing. Pero siguro intayin ko na lang si Melo mag-react kay attorneys para alam ko yung context. Pero ang tanging kaisa-isa ko lang mako-comment dito ay etong si Ka Eric. Kasi yan lang yung napanood ko diyan. And binanatan ko talaga ng sobra yung si Ka Eric. Yun lang talaga. Kasi ang layo ng mga sinasabi niya 'di ba? Parang binayaran daw dahil kay Buloy. Alangan naman magbayad si Risa Ontiveros. Napakadami ng witnesses na yun, di ba?
Tapos 1 million pa, putik. Lugi. Lugi, idol, lugi. Hindi lang napagbigyan ng laptop eh. Yun yung sabi hindi daw napagbigyan ng laptop, may resibo naman. Siguro, kaya nag-recant. Hindi naman siya legal retraction yung ginawa niya. Parang, siniraan lang through the power of social media. Kasi nga, libel yung complaint paninirang puri. Yari, di ba? Siguro yung kaya niya ginawa yun, para sa laptop. AdSense laptop. Yun lang naman yung sa akin for today. Gaya mga lods.